Sa katabi mo? Hindi po. Tingin mo ano po? So, hayaan niyo po mga kapatid na basahin ko ang talata na ating pagbulay-bulayan sa umagang ito. At ito po ay Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Tayo muna ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa presensya mo sa umagang ito, sa aming pagbubulay. Nawa ay makita namin ang iyong kaluwalhatian at ang mga mensahe na aming marinig ay magbukas sa aming isipan at maging dakilang Diyos, inspirasyon namin sa aming pamumuhay. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. At nagpapatuloy po ang tema ng ating Christian education at ngayon ang pamagat po ng ating mensahe, takot sa Diyos ang daan sa tunay na pagbabago. May tanong po ako. Sino po sa inyo ang may takot sa Diyos? Kami pong lahat. At kalahati lang yata yung takot niya. Kalahati lang. Ang kapatid ay napakahalaga na tayo mamuhay na may takot sa Diyos. Dahil kung hindi tayo mamuhay na may takot sa Diyos, ang mga gagawin natin ay hindi ayon sa kanyang kalooban. Ngayong umaga ay magdinilay tayo tungkol sa takot sa Diyos. Kaugnay po ito ng kalalagayang moral ng ating lipunan. Isang kalalagayan na patuloy na sumusubok sa ating pananampalataya at moral na panuntunan. Habang tayo bumabali sa talata na ating binasa, ay ating makikita kung bakit napakahalaga para pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos sa gitna ng nangihinang moral na hibla ng ating lipunan. Sa mga nakalipas na 10 taon ay nag-research po ako mga kapatid at nasaksihan natin ang mga kontrobersyal na naganap sa ating bansa, mga balita na sumasalamin sa pagbagsak ng moral na identidad ng ating bansa. Kung matatandaan nyo, noong 2013 ay nabunyag sa isang privilege speech ng isang senador, yung tinatawag natin PIDA. Ano po, Priority Development Program. Pero mas familiar po ito, mga kapatid, sa Fort Ballot, kung saan ito ay ginamit ng mga mababatas sa kanilang pansariling interest. At mas lalo pang lumala dahil sa rumaragasang trillion indicated ghost project, you know what I mean, ng DPWH na pinagbibidahan ng Vizcaya Lagli at Laglagan series ni Bryce Hernandez at ni Henry Alcantara. At nasubaybayan din po natin mga kapatid ang PIDA bank account with an explained huge cash deposit teledrama noong 2003. At noong 2004, during presidential election, if I'm not mistaken, narinig natin yung Hello Garcia tape. Allegedly, this should be your ballot for presidential assurance. At nung naman nakaraang administrasyon ay isinulong yung tinatawag nating war on drugs, kung saan libo-libo ang namatay, ngunit ang pinakaugat ng problema ay hindi mamatay-matay. Kasabay ng paglala ng droga ay tumaas din ang mga krimen, domestic violence, child abuse, at kung ano-ano pa. At nung dumating ang COVID-19, pumasok naman ang pharmacy scandal. Marami ang namatay, marami din ang nakinabang. The former president ordered the release of 42 billion pesos mula sa DBM patungo sa DOH para masuportahan ang pangangailangan medikal ng mga COVID patient. And then nagkaroon po ng investigation, the Blue Ribbon Committee, chaired by former Richard Gordon, Senator Richard Gordon, and concluded in his report that the withdrawal of that such amount allegedly illegal and unlawful. Sinubaybayan din natin ang teleserye ni Alice Guo na konektado sa Pogo. Nang tinanong ko siya lumaki, ang sagot niya sa farm po. Kaya pala nung siya'y nahalal, ay nagtayo ng farm. Kaya lang yung farm, mayroong Pogo sa loob. At ngayon naman,
ang Diskaya Umbrella Series na may kinalaman sa malawakang katiwalian sa infrastruktura na pinodlohan ng buwis ninyong lahat. Ang paglaganap ng online gambling kung saan maraming nalulong at lalong nagpalubog ng mababa ng estado ng kabuhayan ng bawat pamilya. Hindi po pahuhuli ang isabo na hindi nalang konektado sa pagkawala ng maraming sabumero na magpahanggang ngayon ay naghahanap ng ebidensya sa paligid ng maalamat ng butang taan. Sino ang hindi sumabaybay sa pagkawala ng isang beauty queen na si Catherine Camilon kung saan ang magpahanggang ngayon ay mailang pa rin ang hustisya? Broken families, premarital sex, teenage pregnancy, added social, moral dilemma. At ayon po sa ulat ng Commission on Population, tumataas ang insidente ng adolescent pregnancy. At nakapagtala po sila ng mahigit na 3,000 na merong 15 years old pababa pregnancy, mga kapatid, na nagbigay na ng anak. Laganap din ang online scam. Isang maling pindot mo sa cellphone, 5 agad ang pinaghirapan mo. May nabiktima na po ba sa inyo noon? Tumawag sa akin isang araw, wala na po tayong magagawa. At susunod, mag-ingat na lang tayo. At sa mga naghahanap naman yan ng pag-ibig, mag-ingat po tayo sa love scam. Mga kapatid, baka ang hinahanap mong forever ay gawin kang ATM dispenser. Wala nang kahihiyaan ang marami. Kahit ang mali at panlalaman sa kapwa ay hayagang ginagawa. At ang iba ay proud pa. Mga kapatid, ang nakakalungkot ay hindi laban normal na lamang ang mali sa ating lipunan. Nawawalan tayo ng pag-asa, parang wala nang pagbabago. Ang mga ito ay palatandaan na ang moral na gulugod ng lipunan ay patuloy na bumabagsak sa mababang antas sa isang bansa na kinikilalang Kristiyano. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Isa lang po ang sagot. Wala nang takot. Ang takot sa Diyos, lantaran, haparapan, tumalang mo ng takot. Masakit na mabalitaan na sariling anak, pinatay ang sariling magulang. Ang dati-dati, ang mga estudyante takot sa guro, pero ngayon lumalabas, guro na ang takot. Paano ba man hindi matatakot? Lalo na sa probinsya, maluwag ang arma, papatingin na naman. Isang malaking katanungan, bakit? Kilalang Kristiyano pa sa tayo, pero yung moral life ay hindi nakikita. This is a clear call to renew our national faith, mga kapatid. Makikita mo naman, sa tuwing araw ng linggo, hindi may kakala, bata matanda, mayaman o mahirap, politiko man o ordinaryong tao, sa mga kaya ay sama-samang dumudulog sa tahanan ng Diyos. Ngunit kung minsan, nagiging ritual na lamang at walang pagbabago na gaganap sa personal na buhay. Ang sabi ng isang unanimous blogger, loud in prayer, silent in morality. Malakas na panlabas na pananampalataya, ngunit tahimik sa paggawa ng tama. Ito po ang suliranin ng bansang nag-aakil Kristiyano, ngunit hindi nakikita sa pumumuhay ang bunga ng pananampalataya. What happened to the moral fiber of our society? Kahapon na lamang, nagulat ako dyan sa may papunta dito. Nag-aanong ng barangay. Sabi ng barangay, mag-ingat po kayo sa manlulukos na masasamang tao. Of course, maganda po natin yun dahil paalala sa atin. Pero ang reflection po nito, ibig sabihin, hindi naligtas para sa ating mga anak ang ating karsada. At isang membro ng mga Christian na pinahira ng ketchup dito. Kagi, mag-iingat po kayo. Para ano? Hindi natin alam. Pero maaaring modus yun. So bakit po nangyayari ang lahat ng ito? Mga kapatid, isa lang ang sagot.
Maaaring survival, maaaring ito ay napagtipan lamang, maaaring ito mga kapatid ay paraan upang sila ay kumita sa isang maling paraan. Mapapabuntong hininga ka na lamang mga kapatid. Tila ba kailangan na tayo magtiis at sumunod na lamang sa maling takbo ng lipunan kahit alam natin ito ay mali. Mga kapatid, I want you to listen on this statement. Alam na po ninyong lahat ko. Ang mali ay pwedeng tama. Amen? Amen. Pero kapag ang mali ay hindi itinuwid, halaon ito ay magiging kultura sa mata ng bata. At ito ang magiging pamantayan ng tama pagdating ng panahon. Kaya hanggang maaga, habang bata pa ating anak, ituro nila agad ang tama sa kanila upang sila ay nandoon na sa real world. Hindi na sila matitilan, hindi na sila matutunan ng mga maligawan sa lipunan. May pag-asa pa pang magbago ang ating lipunan. Oo, kung gugustuhin natin. Sapagkat ang pagbabago ay nag-uumpisa sa ating sariling kamalayan at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kaya mahalaga po mga kapatid, ang Christian education na programa ng ating iglesia, ang pagtuturo ng mga aral sa Biblia na nagsisilbing gabay para sa isang makabuluhang buhay. Jesus' teaching is our moral compass. Hindi ka maliligaw ng landas kapag si Jesus ang pamantayan ng iyong buhay. Amen po ba doon? Amen. Amen po. Amen. Kanina hanggang pagtaas ng kamay, yung amen, hindi mo bigas yung name, amen. Ewan ko na, mga kapatid. Sa salita ng Diyos tayo makakasumpong ng lunas. Saan ka ayos? Tungo sa maayos na lipunan. Sabi po sa Kawikaan 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Ito po ang solusyon sa pagbagsak ng moralidad at hindi laging batas o programa ng gobyerno, kundi ang pagbabalik loob sa Diyos. Ang Christian education ay nagtuturo ng takot sa Diyos. Takot na may mataas na pagkilala sa kapangyarihan ating Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. Kung may takot sa Diyos at isang tao, hindi siya magnanakaw. Hindi siya maninilat ng kanyang kapwa. Hindi niya mamalitin ang mga tao nasa paligid niya. Ang mga tao may takot sa Diyos ay magkakaroon ng pagwawastong isip, tamang pagpapasya at pag-unawa kung ano ang mabuti at masama. Ang tao may takot sa Diyos ay umiiwas sa maling gawain at namumuhay ng matuwid kahit na siya ay nasa gitna ng baluktot na lipunan. Do not follow the pattern of this world. Only follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. Uulitin ko po ulit. Walang naligaw na landas kung si Panginoong Kristo ang ating susundan. Higit sa lahat, matibay ang pundasyon ng buhay ko ang isang tao may takot sa Diyos. Nagkakaroon siya ng katiyakan at kaligtasan at hindi siya natitilan na hamon o tukso ng kasalanan. Christian must be a catalyst for change. Mahatma Gandhi once said, be the change you want to see in the world. Kung may takot at manumbalik ang tao sa Diyos, magkakaroon ng kaayusan at kapayapaan at kasaganaan ang ating bansa. Ang sabi po ni Propeta Ezra, 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayan ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpapakumbaba,
mananalangin at hahanapin at tatalikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan mo sila mula sa langit. Napakaliwanag po ng pangako ng Panginoon. Pagpapatawad na niya at ang kasunod ng pagpapatawad ay pakasaganain ng ating lupain. Tinutong pa niya, diringgin ng Diyos kung tayo lahat ay magpapalik loob sa Kanya at magpapakumbaba. Kaya sa ganun natin may pag-asa ang buhay para magbago. Ang kanyang pangako, pagpapalain at pasasaganahin ng iyong buhay kung tayo ay magbabalik sa Kanya. Kapag ka pinaigting natin, mga kapatid, ang pagtuturo ng tama sa mga bata at iminulat sa takot sa Diyos, lalaki silang may disiplina, morally righteous, and of course, incorruptible. Dahil dito, mga kapatid, ang unang nagiging maayos ay ang kanilang magiging pamilya sa hinaharap. Kapag ang pamilya ang pangunahing institusyon ng lipunan. Kapag ka maayos at namumuhay ng may takot sa Diyos ang bawat miyembro ng pamilya, dadalhin naman sa lipunan ang bagong henerasyon na mamumuno sa ating bansa sa mga susunod na panahon. Mga kapatid, malinaw po ang ating kalalagayan bilang bayan. Bagsak at lalo pang bumaba ang moralidad dahil sa kawalan ng takot sa Diyos. Ngunit may pag-asa pa kung ang pagbabago ay mag-uumpisa sa ating sarili. Sa tamang kamalayan na may takot sa Diyos. Malaki po ang pwedeng iambag ng ating iglesia at ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng patuloy na pagkintal at walang sawang paggabay sa ating mga anak upang sila magkaroon ng takot sa Diyos hanggang sa kanilang paglaki. Kung hindi natin sila ibubulang sa pagkatakot sa Diyos, darating ang panahon, tayong mga magulang ang matatakot para sa kanilang kinabukasan. Ang pagbabago ay nag-uumpisa sa tamang kamalayan. Pagbabago sa sarili, higit sa lahat, ay pagkakaroon ng takot sa Diyos na siyang magtuturo at gagabay sa atin upang tayo makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. If we desire a righteous society, the change must begin with the fear of the Lord in us. Sabihin po natin, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Pakasan na natin. May pag-asa pa. Ngayon po, kung kayo nawawala ng pag-asa, ako, hindi ako nawawala ng pag-asa for the sake of the next generation. Kasama po ang aking mga anak. Mag-umpisa sa atin ang pagbabago. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.